Hello mga kamaestro, welcome back again to our channel and isang vlog na naman ang pag-uusapan natin. May nagtanong sa atin dahil implemented na ngayon yung decision ng Supreme Court and implemented na rin dapat ang architectural permit, civil and structural permit, and other permits or ancillary permits na kasama doon sa Unified Building Permit Forms. So kasi ang Unified Building Permit Forms dapat ay implemented na at hindi yon magiging valid pag hindi nakasama doon or naka-attach ang architectural permits, civil, structural, and other ancillary permits. So ang tanong sa atin ng ating isang subscriber ay allowed pa rin ba daw pumirma yung civil engineer sa Unified Building Permit Form? So my answer is yes. Dahil sa Unified Building Permit Forms, ang pwedeng pumirma doon ay architect or civil engineer in charge of construction. Okay? So in charge of construction, hindi sila yung designer. Hindi sila yung nag-prepare ng plans. Pero kung gugustuhin ng owner or ng client that the same architect or sa part ng structural halimbawa, yung engineer, ang gusto ng owner na mag-in charge of construction, pwede rin. Pero ang sinasabi ng building code, hindi kailangan na the same architect or civil engineer na nag-design ng project ay siya lang ang pwedeng magiging in charge of construction. So pwede, no, kahit hindi siya nag-design ng project. Bakit? Kasi ang in charge of construction sa Unified Building Permit Forms, kung makikita ninyo dyan, no, kung kayo ay may hawak na libro ng revised IRR of PDT 96, pag tiningnan ninyo yung Unified Building Permit Forms, nakalagay dyan architect or civil engineer in charge of construction. Again, in charge of construction. Tapos may close and open parentheses. At nakalagay doon, representing the owner. So that architect or civil engineer who will do the in charge of construction will be representing the owner. So ito yung tinatawag sa SPP ng mga architects, no, or Standards of Professional Practice document ng mga architects. Ito yung tinatawag na in charge of construction or administration. So ikaw yung mag-administer ng totality ng project, kaya nga in charge of construction. Ngayon, ang follow-up question sa atin ay magkano ngayon ang fee ng architect or civil engineer pag siya ay naging in charge of construction, kasi siya yung pipirma doon, no? Kung ako tatanungin in the architect's point of view, hindi ko alam ang sa mga civil engineers, pero sa architect, pag ikaw ay mag-sign ng box ng in charge of construction, ang presumption doon ay hinire ka ng owner to represent them, to stand in their shoes, to become their representative at site. So ang iyong role ay para ka na ring construction manager. So, magkano isisingil mo ngayon? No? Dati may nakikita ko, pumipirma ng 500 pesos, 1,000 pesos. Dati yon sa old IRR kasi nakalagay doon, supervisor. Pero sa Unified Building Permit Forms, ang term ay in charge of construction. Ikaw yung magiging in charge sa totality ng trabaho. And ano ang kasama sa ima-manage mo doon? Kasama mong ima-manage doon ang lahat ng mga
in charge of other disciplines. No, kasi pag binasa na naman ninyo yung architectural permit, civil structural permit, plumbing, and sanitary permit, electrical, etc. Maliban doon sa box ng design professionals na mga nababanggit kong ancillary permit, mayroon din doon sariling in charge of construction or supervisor of architectural works, civil and structural works, plumbing and sanitary works, etc. Ibig sabihin, sila ay pipirma din doon as supervisor sa sarili nilang discipline. And ikaw na in charge of construction, ang role mo naman ay imamanage mo rin sila. Imamanage mo sila kung kailan yung time na kailangan nila mag-inspect. Kasi ikaw yung nasa site in totality. So kung hindi naman sila full-time supervisor na hinire ng owner and periodic visit sila, ikaw ngayon na in charge of construction ang tatawag sa kanila to inspect them in a periodic time. So may sarili silang fee sa kanilang architectural supervision, civil and structural supervision, electrical supervision, etc. And ikaw naman, mayroon kang fee sa pagiging in charge of construction. So ang imamanage mo ay lahat ng inspector na yan ay imamanage mo. Imamanage mo rin yung mga designer kung hindi sila the same architect or civil engineer na nag-in charge of construction or supervision. Kasi pwede rin, no? Na ibang architect halimbawa ang nag-design, ibang architect din ang i-hire ng owner for the supervision of the works, no? So imamanage mo yon, and imamanage mo yung inspector in every discipline kung hindi the same designer ang magiging inspector or supervisor ng other discipline. Plus, kung kasama din sa role mo, dahil administrator ka, no, you are representing the owner, malinaw yun sa form ng unified permit, ikaw ang bibili ng materials in behalf of the owner, ikaw ang magbabayad ng labor ng mga trabahador, no, yun ang role mo as in charge of construction. So, syempre, titingnan mo yung fee mo, no? Dahil may mga responsibilities ka, hindi lang doon sa pagtingin ng trabaho, kundi may procurement, pwedeng magpa-bid out ng ibang works, imamanage mo pa yung other discipline na designer, imamanage mo pa yung mga supervisors, titingnan mo yung fee mo. Kaya kung titingnan natin dati sa Architects National Code, no, yung pinaka-original talaga na pinagkuhanan ng fee, ng administration fee, construction administration fee, no? It varies also from 8% to 10% to 12%, depende sa complexity ng isu-supervise or ima-manage na project. So ganon, no? Baka hindi natin napapansin, no? Akala natin naniningila tayo ng kakarampot dyan dahil pumipirma lang kayo, pero hindi ninyo alam kung ano to yung totoong role ninyo, no? Pag tiningnan nyo naman, colleagues, pagdating sa Certificate of Completion, ang pumipirma sa Certificate of Completion ay ang in charge of construction lamang. Yon ang makikita mo sa front page ng Certificate of Completion. Pagdating doon sa likod ng Certificate of Completion, hindi diyan pumipirma ang mga supervisor or in charge of construction ng architectural works, civil structural works, mechanical, electrical. Basahin ninyo ang nakalagay dyan. Design, plans, and specifications. Ang pipirma doon ay ang nag-design at gumawa ng plans and specifications. Bakit? Kasi protection yon dapat, no? Na every revision sa site, no, every request ng owner na mag-change ng rooms, change ng material, change ng area, dapat na i-inform ang designer. No, yan ang tinatawag natin, dapat na mayroon dapat
request for information, request for material approval, etc. No? Kaya pagdating mo sa certificate of completion, ang in charge of construction lamang ang pipirma sa front page ng certificate of completion, at yung mga boxes na mga maliliit sa likod, ang pipirma dyan ay ang mga design professionals at hindi yung in charge of construction ng different discipline. No, baka nagkakamali kayo. Basahin niyo yung form, no? Kung meron kayong libro, at kung pag-uwi niyo ng bahay mamaya, kung wala kayong dalang libro ngayon, basahin niyo. Yon ang makikita ninyo. No? Ito minsan or kadalasan, no? Hindi ito napapansin ng mga nasa office of the building official, no? Baliwala yung implementation. Pero yan ang sinasabi ng ating revised implementing rules and regulations. So ganun na, hanggang dito muna tayo. Meron kayong mga katanungan, pakilagay lang, no, sa ating comment section at i-address natin as long na makita natin doon ang inyong mga questions. So magandang hapon sa lahat.